Matunog ang nangyaring tune-up game ng Gilas laban sa team ng Meralco Bolts at maging ang mga local teams natin. Kita naman natin handang tumulong para mapainit ang laro ng ating Philippine Men's National Basketball Team. Tinitignan nila ang mga posibleng butas ng Gilas sa tune-up game na pwedeng atakihin ng New Zealand team. Panalo ang Gilas sa scrimmage game na ito sa score na 96-82. Lumalabas na ang nagawa ni Kay Soto ay 11 points, 10 rebounds, 5 blocks at 1 assist. Walang gaanong video ang naganap na tune-up game dahil malapit na rin ang laro ng Gilas at nauna nang nasabi ni Coach Tim Cone na close doors talaga ang ensayo ng Gilas sa ngayon. Kailangan nilang gamitin ng maayos ang kanilang limitadong oras sa ensayo at pag-scout na rin sa laro ng kalabang team. Ilang araw na lamang at game day na nga sa 21, magpapahinga at mag-oobserba sa laro sina AJ Edo, Ange Guame at Jamie Malonzo. Kaya naman ang final 12 players natin ay sina Kay Soto, Junmar Fajardo, Japet Aguilar, Mason Amos, Justin Brownlee, Calvin Oftana, Carl Tamayo, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Chris Newsome, Seiji Perez at Scotty Thompson. Solid na solid ang final 12 players natin ngayong second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Malakas na simula ang target natin, maagang kalamangan na pwede nating maalagaan hanggang sa maubos ang oras sa fourth quarter, at dahil nga rin sa kalamangan ay makukontrol natin ang takbo ng laro habang binibigay pa natin ang kagustuhan na dagdagan ang lamang kontra sa kalabang team. Ito ang nakikita natin na gagawin ng Gilas team. Malakas na umpisa sa opensa at depensa dito sa ating home court mismo. Kay Soto at Junmar Fajardo, sila ang magiging sandalan ng Gilas sa loob ng paint, mapa-opensa man yan at depensa. Magkabilaan, merong mapapasahan ang mga ibang Gilas players sa loob ng paint para sa inside plays, at dahil dito meron tayong mga players na aasahan sa loob ng paint kontra sa team ng New Zealand pagdating sa opensa. Kaya ni Junmar Fajardo na sabayan kahit na sino pang sentro sa loob ng paint pagdating sa lakas o strength, at hindi ito basta-basta na lamang mapapaatras ng kalaban sa pustehan. At nandito pa nga ang kaiju natin na magbibigay ng solid na help defense. Isa sa magandang katangian ni Kay Soto, maganda ang kanyang timing sa pagbutata sa tira ng kalaban sa loob ng paint. Sobrang lapit na nga ng game day at finishing touches na ang Gilas sa kanilang ensayo. Ganun rin naman ang Tall Blacks. Halos parehas na parehas ang araw ng preparasyon. Marami ang napalitan sa lineup ng New Zealand, kagaya na lamang ng kanilang key player sa Olympic qualifying tournament na si Shea Lee. Second sa points sa OQT sa kanilang division sa Greece. Isang high level scorer, veterano at malakas talaga ang laro. Buti na lang at hindi ito maglalaro. Bawas na rin sa firepower ng New Zealand. Halos kalahati ang napalitan sa lineup ng New Zealand na naglaro sa OQT. Naging maikli rin ang kanilang ensayo at bago pa ang kanilang coach, at isa ito sa sasamantalahin ng Gilas na kahinaan ng New Zealand. Posible na magkukulaps nga kaagad ang team ng New Zealand sa laro, at ito talaga ang chance ng Gilas na manalo laban sa team ng New Zealand ngayong second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Walang gaanong nagawa sina Sam Menenga at Tyrell Harrison sa OQT, at alam naman natin na ito ang pinaka-latest na laro ng mga top teams dito sa mundo, ang Olympic qualifiers at Olympics. Tapos bago pa ang sistema ng New Zealand, mukhang maangapa nga rin ang New Zealand dito sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kaya naman kailangan talaga na sa umpisa pa lamang bigyan na ng Gilas ng 100% na laro ang team ng New Zealand. Dapat mainit na kaagad ang opensa ng ating mga players. Alam ng Gilas na malakas pa rin ang team ng New Zealand, pero yung kalahati ang napalitan sa lineup ay mahirap rin para sa isang team. Bago ang kanilang coach at inalis nila ang isa sa key players nila, o talagang ayaw niyang maglaro dahil sa bagong sistema ng New Zealand. Kung hindi naman kaya ay injured, at dahil sa mga senaryong ito ay mahihirapan rin talaga ang team ng New Zealand ngayong second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Sa Gilas naman, medyo hirap rin ng konti. Wala sa 100% ang lineup natin. Ilan sa key players hindi maglalaro kagaya ni AJ Edo, pero masanay na ang mga natirang players ng team sa isa't isa. Lamang ng konti sa chemistry at yung fighting at winning touches laban sa malalakas na teams ay nasa kanila pa rin. Dala-dala nila mula sa OQT. Justin Brownlee ang isa sa susi para sa Gilas team. Wala tayong gaanong nakikita na magbibigay ng lockdown defense sa kanya. Tapos kapag na double team pa nga itong si JB, ay nandyan rin sina Kay Soto at Junmar Fajardo sa loob ng paint. Chris Newsome at Dwight Ramos naman sa 3-point area. Merong maiiwan na open na player para sa Gilas team sa kanilang opensa. Patakaran pa rin ng laro o sistema ni Coach Tim Cone. Mabilis na ikot ng bola, bigay sa open na Gilas player ang bola para sa opensa at hindi yung pilit na tira. Malaking bagay ang pagkawala ni Shea Lee sa lineup ng New Zealand ngayong second window ng FIBA Asia Cup qualifiers, dahil na rin sa siya talaga ang go-to guy ng New Zealand sa kanilang mga nakaraang laro, at solid na numero ang naibibigay niya para sa team ng New Zealand sa opensa.